naman natin, palitan natin ng buong board yung unit na to para pagana natin siya ulit. Pero ano kasi, medyo malaki yung gastos. Mapapagastos si customer, and alam niyo naman na customer friendly po tayo. So doon tayo sa makamura yung customer. So gagawin natin is, kung pwede pa man i-repair natin yung unit natin na to, is i-repair natin, no. Wag nating, ito panghuling option na lang yung pagpalit ng bagong board. Ayan, magandang araw sa inyo lahat mga par, no, and welcome back sa ating channel, no. So for this video, meron tayong gagawin balisang ito to. Malitan to, Sharp 24 inches, no. Ito yung model niya. Ayan. LC-24 LE175M. Then yung problema nito, ano siya? Blink yung kanyang kulay red na indicator. Blinking red lights indicator. And saksak natin para makita nyo. Nag-o-on naman siya, pero nga hindi naman makabukas yung backlight. Tapos kalaunan is magblink naman yung kanyang indicator. So ayan, no, naka-standby po siya. Pinutin natin yung kanyang power button dito. Pinutin natin. Yan, kulay green siya. So angat natin kung bubukas yung backlight. So, hindi po siya nagbukas yung backlight, at saka ayan, yung kanyang green lights indicator turns to red lights indicator. Ayan, nagbiblink na po siya. So balik, yung problema nito is, nung ma-check natin is, ito po siya, shorted yung kanyang diode na magsusupply sa kanyang backlight. Ayan na, napagbali, bago na po yan, napalitan na po natin to, bago na to. Then ito yung problema, shorted po to, shorted yung diode na to. Then pinalitan natin, so ganun pa rin yung problema, hindi pa rin makabukas yung backlight. Tapos mabiblink din po yung kanyang indicator. So turns into red light, blinking red lights, no. So ang gagawin natin ngayon, ano po natin gagawin natin ngayon is, reprogram po natin yung kanyang memory. Kasi nga, kahit na napalitan na natin yung kanyang diode dito, corrupted na po yung kanyang memory. So kailangan po siya ng bagong memory para mapagana ulit natin yung kanyang itong mismong unit natin ngayon. So meron tayong pamalit dito, bali isang board. Ayan, bali isang board to. Ayan, pareha po yan, pareha po yan, kapatid ng ating unit na ito. So normal po to, working po to. Ayan, medyo kinangalawang na nga dahil sa medyo matagal na rin yung pagka-stock niya. Tapos sinalpak naman natin dito sa unit natin, gumana na po siya. Pero ang gagawin natin, hindi po natin papalitan to ng board. Kasi tayo customer friendly. So kung papalitan to ng buong board, medyo malaki yung gastos. So doon tayo sa maliit na gastos na yung kaya makasave yung may-ari, no. So kung kaya pa talaga i-repair, ayaw namin talaga ng pagpalit ng bagong board kasi medyo mahal nga siya. Then mapapagastos talaga yung may-ari. So doon tayo talaga, ginagawan po natin ng paraan na ma-repair na hindi mapalitan ng board. Pero kung hindi na talaga kaya sa repair, yun lang yung last option natin, na magpalit na tayo ng bagong board. So ito, bali sinalpak na po natin to, gumana na po siya. Yung gagawin natin ngayon, kasi nga wala tayong program na sigurado tayong okay or normal. So gagawin natin ngayon is tatanggalin natin isisave po natin yung memory nito, yung files ng memory dito sa isang board natin. Save natin to, tapos i-program po natin dito sa unit na ito. So tandaan nyo, para hindi kayo baka sabihin nyo pagkatapos natin ng video na to is pinalitan lang po natin ng bagong board. So ito yung ito yung kukunan natin ng memory program. Tingnan nyo yung kanyang board, yan. Ayan, medyo kinalawang siya. Tapos ito naman yung original. Ayan. Yan, number, tandaan nyo yung number dyan, 613. Tingnan natin dito kung anong number dito, 613, pareha pala sila. So basta tandaan nyo yung tandaan nyo yung forma para malaman nyo na hindi natin pilitan ng bagong board, no. Tapos ito naman yung kukunin natin ng memory. So tatanggalin lang muna natin tong board natin na to, tapos kukunin natin yung memory. Andito pala una,
kukuha natin ito ng memory, then ipo-program natin yung memory dito sa unit natin. So ito na po yung memory na tinanggal natin doon sa ating original na board. Ayan, ito siya. Tapos nakuha na po natin ng memory itong unit natin, yung spare natin, no? So salpak natin. Wait. Okay. Yun. So, tingnan natin kung tama ba. Yun nga, tama. Then, open natin yung program natin dito. Ito. Open natin yan. Then, so, i-detect natin. Ayan, detect natin. So, ito yung kanyang memory. WinBan siya. Numero name W25064B. Ayan. Then, i-read natin to. Ayan. So, yan, naka-read na siya. Ayan. Pag nagkulay pula to, sabihin yan, nagre-read na po yung program natin. So, pag ma-read natin to, verify natin, tapos i-erase natin. Then, ipapasok natin yung bagong files natin na kinopy natin dito sa isang board. So, medyo matagal kasi itong process na to. So, yun yung gagawin natin. And, continue natin yung video kapag na-erase na po natin yung dating memory nito. Ayan, tapos ipapasok natin yung bagong memory niya. Ito, continue po tayo yan. Nakaibot na po natin yung bagong program natin na files. So, same pa rin yung memory. Binago lang natin yung kanyang files. So, yung files nito is syempre pang model na ito. Para sa model na to, kasi yung kanyang dating memories, files is corrupted na po siya. So, ang ginawa natin is nilagyan natin siya ng bago, pero same lang naman. Ayan, same sila ng files kasi hindi naman ito gagana kapag hindi same files na para sa model na to yung ilagay natin, no? Ayan, so ito po yung dito, ayan. Original dito, yan yung kinopy natin para may program tayo at may program natin dito sa kanyang original na memory. So, ikabit ko lang dito sa ating unit and testing tayo. Ayan, ikabit na po natin yung board natin. Then, moment of truth, saksak natin. Ayan. Saksak na siya. Tingnan natin kung yun, nag-standby na po siya. So, pinutin natin yung kanyang power. Ito, tingnan natin kung magkukulay green siya. Pinutin natin. Ayan, nagkulay green. So, abangan natin na bubukas yung kanyang backlight. Kung bubukas ba. Ayun, bumukas yung backlight. Oh. Ayan. Ay input po yung nakalagay. Ayan, so, bali yung memory na nasave natin is naka-HDMI input siya. Ayan. So, wait lang. Nawala. Ulitin natin. Ayan. Ito yung kanyang input sa mga source, source input. Yun. So, gumana siya matapos natin ma-program. Mai-save natin yung memory doon. Tapos, nilagay natin dito. Then, tinesting natin. So, nag-normal na siya. So, yung maganda is, meron na po tayong savings sa memory na model na to. Ano model yan? LC-24LA175M. So, meron na po tayong savings na memory dyan. Tapos, na-repair natin tong unit natin gamit yung memory dito sa may spare natin na unit. Ayan. Ayan. So, normal. So, success po yung repair natin ngayon, no? And hinihintay po na nalagyan natin to ng source kasi ano naman yung kanyang problema is blinking red indicator, no? So, ito nagka-normal na siya. So, wait, patayin natin kung pwede ba natin siyang patayin. Ayan, nag-standby siya. Pinutin natin ulit yung power button. Nagkulay green. Tingnan natin kung lalabas yung kanyang input. Ayun. Ayun, nagka-channel 4 na, nagbago na. Ayun, oh. Para bang siguro may napindot ako. So, wait. Bakit siya biglang lumipat dun sa ayun. So, hindi pala. Ayun. Siguro napindot na natin kaya siya lumipat, no? Ayun. So, hanggang dito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga tiyagang nanood, no? May God be with us always. And this is your service, Ryan Closet Tech. See you in our next video. Peace out.